Okay guys, welcome again sa ating panibagong vlog. Pag-usapan natin yung politics sa Pilipinas. So, kayo ba guys, naniniwala pa rin ba kayo na maganda ang politika sa Pilipinas? May future pa ba yung Pilipinas sa politics? May aasahan pa ba tayo sa politics dito? Magbabago ba yung Pilipinas sa sistema ng politics dito sa Pilipinas? So, kung meron kayong mga opinion at pinaniniwalaan, pwede nyong i-share dito sa comment section at sabay-sabay tayo magbasa at maunawaan at magkaroon tayo ng additional knowledge about sa politics sa Pilipinas, yung mga saloobin nyo, yung mga gusto nyo nangyayari at yung mga hindi nyo gusto, kung ano pang kailangan i-improve dito sa Pilipinas. So sa akin sa aking sariling paniniwala at opinion una siguro pag-usapan muna natin yung hindi maganda, doon mo tayo sa hindi maganda. Para sa akin yung politics sa Pilipinas, hindi talaga siya maganda, ever since hindi kasi ang nagandahan lang ako guys sa edad ko tong 30 plus, nakaranas lang na ako isang magaling na presidente, which is si Duterte, na hindi ko siya binoto, hindi ko siya kilala, pero yung political will niya at paglaban sa mga corruption, paglaban sa interest ng Pilipinas, paglaban sa mga droga, kriminalidad, paglaban sa mga nagpapahirap na mga elitista at oligarch sa ating bansa, sa mamamayang Pilipino. Ayun, at yung discipline at kalinisan. So nakita ko sa kanya yun guys, na-realize ko na mayroon pa palang pag-asa yung Pilipinas. Kaya nakakalungkot lang talagang parang once upon a time nagkaroon ng isang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, guys, walang presidente na minahal ng sobra kundi si President Duterte lamang. Walang yung talagang karamihan sablay, nagalitan, may mga political interest, may mga hindi magaganda, which is natural naman sa tao, may mga kanya-kanya silang agenda para sa sarili nilang interest at kagustuhan at gain lang lamang sa sarili nila. Pero itong politician na to ay nagpakita ng pagiging tunay na leader sa ating bansa. At sana guys, ay mayroon pang mga panibagong bayani, Ito kasing bagong si Duterte, isang modern day heroes, na isang magiting na presidente ng Pilipinas, At nagkataon guys, sa totoo lang, ako kasi guys, bago pa naging presidente si Duterte, nagpray talaga ako. Kasi sawang-sawa na ako, So, kailan ba tayo magkaroon ng mabuting politician? Kailan ba mababago tong Pilipinas? Kasi ito talaga guys ang nagpapahirap talaga sa Pilipinas. Guys, sa totoo lang, napakayaman ng Pilipinas. Sobrang yaman ng Pilipinas. Kaso lang, ang daming pera natin na lumalabas, Lumalabas sa Pilipinas na hindi napupunduhan talaga yung para sa mga Pilipino. Ang daming lumalabas, bilyon-bilyon. Minsan, kalahati pa sa budget natin napupunta sa ibang bansa, hindi natin alam paano nangyayari yun, na minsan nalalabas pa yung mga ginto natin, na hindi nababalita sa mga television, yung katulad ni tawag dito ni President Noynoy, ang dami pala niyan tulinadang ginto na nilabas, hindi nabalita sa TV yun. Kahit din si ngayon President Magellan President BBM Marcos na nagkaroon ng pag-aaral at investigasyon ng Hong Kong, nalaman na naglalabas sila ng ginto galing sa Philippine Reserve.
Nakakalungkot guys na nangyayari ito yung mga to. At hindi ko alam kung kung magkakaroon pa tayo ng mabuting presidente. Sa lahat ng naging presidente guys, bago si President Duterte, lahat yan binabastos ko rin eh. Binabastos ko, wala akong believe eh. Kasi wala talagang nakakainis talaga eh. Parang hindi rin makatao talaga yung ginagawa nila eh. Pero kay pagdating ni Presidente, grabe yung respect ko, no. Tapos minsan nalulungkot ako sa ibang mga Pilipino na binabastos si President Duterte. Siguro nasanay na lang din sila na halos lahat naging presidente sablay, no. Kaya nadala nila yon yung ganong ugali hanggang sa kay President Duterte, no? Kasi ako talaga guys, wala akong respeto din sa mga presidente noon eh. Kaya nauunawaan ko yung ibang mga Pilipino, no, na bakit wala silang respeto kasi ganun naging na yung naging sistema natin eh. Kasi ganun din ako noon eh. Pero ito na iba yung yung paggalang ko kasi talagang mabuting ng presidente eh. Talagang ginagawa niya yung makakaya niya eh. Pero guys, alam natin, no, ang lakas ni Sara Duterte, no. Kaya pinopolitika siya, kasi talagang siya, magiging presidente siya pag tumakbo. Pero ang tanong guys, no, magiging mabuti kaya siyang presidente, no? Sa palagay nyo guys. Kasi ako guys, honestly 50-50 ako dyan. Although maka Duterte ako, pero hindi ako masyadong believe kay Sara eh. Sa believe ako kay tandang Duterte. Yung pamumuno niya eh. Pero siyempre try natin, 'di ba? Wag natin husgahan, 'di ba? Kasi baka maladigong din ang style niyan. Sabi nga nila mas matindi daw si Sara eh. Pero tignan natin. Pero ang mangyayari niya pag naging presidente siya, ang dami niyang babalikan, daming umaway sa kanya eh, daming pumitika sa kanya eh. 'Di ba? Diyan na magkakalang kasi malakas pa rin yung mga Duterte eh. Kasi pero kung malakas talaga siya sa Mindanao lalo sa Davao kasi sa nagawa nila kung mabisita niyo yung Davao, napakalinis, napaka-safe. So ang ganda ng pamamahala nila sa Davao. So sana kung maging presidente man si Sara, sana maging matalino siyang presidente at may puso at hindi masilaw sa kapangyarihan at kayamanan. Ako din talaga pinopromote ko pa si PBBM eh, si Marcos eh noon eh, kasi akala ko talagang tutuloy-tuloy yung mga proyekto, talagang ang laking pagbabago, magiging katulad siya ng tatay niya. Kahit na ganun yung diskarte ng tatay niya na parang anong pagtawag nito, yung ano bang term yon, yung mga basta strict na katulad dito Duterte, pero may term yun eh, na ganun pamamahala eh. Utang ko lang yung term eh. Pero ang daming nagawa ng tatay niya, kaya believe ako sa tatay niya kahit ganun yung tatay niya. Sa dami niyang ginawa, kung i-research yung lahat, hanggang ngayon ginagamit pa natin ngayon. Sobrang dami niyang pinatupad. Kaya kung hindi siya napababa talaga, nagkaleche-leche na rin kasi yung bansa natin sa wala ng akala natin maging okay eh. Napaltalsik sila eh. Napiyata ni Cory Aquino eh, pero mas naging malala pa pala eh. Lalo na hanggang sinundan niya, susunod sa mga presidente, pina-privatize na yung mga dapat sa gobyerno ang mahawak eh. Pero ang ganda ng ekonomiya noon din sa panahon ng tatay niya, kaso hindi siya naging katulad ng tatay niya eh. Kinain siya ng sistema, pangit na sistema eh. So alam ko marami sa atin nagsisisi, no, bakit? Pero akala kasi natin eh, di ba? Kaya di natin alam, baka magkamali din tayo pumunta kay Sara o pwedeng tama rin. Kasi ako sa tatay niya goods ako eh, kasi may nagawa eh, pero di nga natin kilala si Duterte, pero
malay natin maging maganda, 'di ba? Pero guys, kung maging presidente man siya, huwag kayong masyadong magbigay ng masyadong high expectation, no? Walang perpektong presidente, no? Lahat diyan, wala namang taong hindi binatikos eh. Hindi, lahat ng presidente laging binabatikos, laging may pangit, may masamang sa sinasabi, lagi tayong mayroong, yung Pilipino laging may masamang sinasabi sa lahat ng maging presidente. Kahit nagkaroon tayo ng matinong presidente, may pangit pa rin sasabihin yung mga tao. Kaya siguro suportahan na lang natin yung gobyerno, no? Pero sa paniniwala ako, no, magiging maunlad pa rin ang Pilipinas. Darating yung time na magiging mayaman yung Pilipinas. Pero magiging mayaman lang yun once na naipatupad yung number 1, death penalty para sa mga plunderer, no? Naglalabas ng mga pera, nagnanakaw ng milyon-milyon pera, bilyon, no? Kailangan talaga sa nila guys bitain, no? Para matakot sila na gumawa, no? Hindi sila matakot sa Diyos. Minsan matatakot lang sila kasi buhay nila yung kabayaran, no? Wala silang takot sa Diyos, wala rin silang takot sa tao. Takot nila kunin yung buhay nila. So death penalty talaga, no? Kayang kailangan mapatupad kung gusto nating mabago yung Pilipinas. Death penalty. At ang number 2, federalism, guys. No, yung federalism, guys, is napakaangkop sa Pilipinas sapagkat tayo ay binubuo ng maraming island, maraming mga lengguwahe, maraming mga tradisyon at kultura, mga iba-ibang lahi, no? Kumbaga, hayaan mo ang mga municipalities, no, mga region na pamahalaan nila yung kanya-kanya nilang lugar at makinabang talaga yung tax na nagiging nila dun sa region nila. Parang magiging pagalingan, guys. Magiging pagalingan yung mga region, municipalities, kung sino bang yayaman, kung sinong yumaman talaga, talagang umasin. So, ibig sabihin, meron siyang magaling na sistema, magaling na leader, no, ng lugar na yon. Kunyari, yung Cebu o Davao o yung Maguindanao o Palawan or yumaman ng husto. Ibig sabihin, hindi ganun yung corruption, no? Talagang napakagaling ng mga leader. Kumbaga, maging federal tayo, no? Kumbaga, kasi guys, pag imperialist Manila tayo, no? Yung unitarian government, no? Guys, mahirap yun eh. Kasi for example, taga Bicol ka, dapat ang kinikita nyo, for example, 100 pesos, mapupunta dapat sa mga Bicolano yung 100 pesos. Pero kung ayun nga, yung Imperial Manila, ang 100 pesos ipapadala sa Imperial Manila. Tapos ibibigay lang sa yun yung 20 pesos. Kung medyo political pa, baka 10 pesos. 'Di ba? Kung may mga kalamidad, tayo, island, o kaya may naputol na mga bridge, o kaya masama panahon dahil walang bridge. Kailangan, 'di ba, roro pa. Kulang pa tayo sa mga bridge. Ilang dekada na. Dapat lahat may bridge na. Lahat ng island dapat sa Pilipinas. Ang tagal. Kaya dilubyo nangyayari pag may mga sakuna. Magtatawa, kailangan namin ng tulong. Si Imperial Manila. Ang tagal dumating ng tulong. Tapos nakukurakot. Imbis dapat mga taga Mindanao napakayaman nila, halos lahat ng kinakain natin na bukod sa Luzon galing sa Mindanao. Napakayaman na bansa na yan. Napakayaman na region. So dapat napapakinabangan nila. Minsan dahil sila yung pinakamalayo sa Imperial Manila, minsan kakarampot na lang darating sa kanila. Lalo kung minsan kung against pa yung mga politiko dito sa Imperial Manila. Diba? Kaya napakaganda guys ng federalism, no?
Kailangan natin na at gusto natin talagang magkaroon ng total peace, no? Although may kapayapaan na sa Mindanao, pero ayun guys ang maganda, no? Maganda na mangyari. Kasi ang daming daming budget na nawawalan ng saysay. So parang pagalingan na lang, parang United States, 'di ba? Malaysia, 'di ba? Mga sistema. Mahirap kasi yung sistema natin, guys. Kailangan yun. Ayun nakikita ko, death penalty, federalism. Tapos kung ano man pagtuunan yung train system, hindi talaga focus talaga tayo sa guys. Kasi guys, ang isa nakikita kung bakit kulilat tayo, guys, no? Marami tayong yung karamihan ng natin is lawyer o lawyer, no? Wala namang masama sa pagiging lawyer yung mga politician natin, no? So karamihan sa lawyer, hindi ko naman inaano na, 'di ba, manloloko, pero minsan ganun nga karamihan, 'di ba? Pero ang malala pa, guys, hindi pa naka-graduate, no? Hindi naka-graduate ng college, high school, no? Talagang tapos mag-a-apply ka nga lang dito, guys, ang tindi ng guys, ang tindi ng parang may pa, BI, may drug test, may dapat college graduate, dapat may experience, dapat ang dami, guys, may pleasing personality, no? Kaya hindi talaga yung boboto natin anong alam niya mga yan, di ba? Pero sa ibang bansa, guys, ang lalo sa China, ang mga politician nila, mga engineer, di ba? Kumbaga nagbi-build talaga ng mga nation. Kaya ako, guys, talagang gusto ko talaga gusto ko yung focus yung government sa ituloy yung build, no? Yung para sa akin, mas focus tayo sa train system. Kasi nakita ko, guys, yung train system na ayun talaga yung sekreto rin para yumaman yung bansa Focus sa train system, focus din tayo sa ferry system, focus tayo sa mga airport system. Dapat dumami yung airport natin kasi ang mahal ng fare natin, guys. Kung marami tayong marami tayong airport, 'di ba? At airlines, magiging lang yan, pamasahe 500 pesos hanggang Mindanao na yun. Pero ang mahal, di ba? Maging sobrang affordable pag ayun nangyari. Ang mura lang kahit saan ka magpunta. Ang mura ng pamasahe. Kaya lalo dito sa Metro Manila, ang hirap pag pupunta ka ng airport. Ang mahal pa ng pamasahe, tatagain ka pa, tapos ang traffic, 'di ba? Hindi ka tulad kamukha ng ibang bansa, yung mga airport, konektado yung mga train nila. Tapos kung sasakay ka na lang doon, kung saang provinces o city ka pa, lahat ng city at provinces may station. 'Di ba? Ganun katindi doon, guys. Tapos ang napakabilis ng mga internet nila. Yun kailangan natin tutukan ba? So yun na lang, guys, no? Magkita na lang ulit tayo sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo to, i-like and share, at kung meron kayong gustong idagdag, comment at mga emosyon, pwede kayo mag-comment kung may mga violent reaction kayo o ibang mga opinion nyo, mga salungat kayo, pwede kayong mag-comment at mabasa namin at sabay-sabay tayong matuto. At salamat sa suporta, guys. Kita na lang tayo. Bye-bye.